Posible bang may kumontrol sa hawak mong cellphone kapag kumonikta ka sa public wifi? Nakuhanan mo yan ng video na pinalabas at tinalakay sa Senado kanina. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kala ko nag-ano lang siya, nag-lag. Kailangan mag-delete. Gusto niya mag-delete. Hindi umano ang may hawak ng cellphone ang kumokontrol sa videong ito na ipinalabas sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services. Nahack umano ang cellphone matapos gumamit ng public wifi. Binasa rin sa pagdinig ang pahayag ng isa umanong na-hack. The hacker even tried to access my camera. Dobleng nakakatakot na yun. Finally, I was able to access the touchscreen after many attempts and was able to turn off my phone. And when I turned on my phone again, na-change niya ang Face ID ko. So I disabled that na lang and then changed all my passwords. And good thing, my bank accounts were not compromised. Inusisa tuloy kung kumusta ang paghahanda at pagsigurong ligtas ang internet lalo't malapit na ang eleksyon. We actually deploying yung mga SOC, yung mga mobile SOC po para ma-maintain po yung Mobile Security Operations Center. Para ma-maintain po yung ma-monitor po yung security and integrity po ng transmission po. In terms of sa internet po, katulong po namin yung telcos. Meron po mga parang database po. Ito yung listahan ng mga websites na na malicious, then ibablock po ito automatically para hindi na ma-access po. Inungkat din ang pag-hack umano sa website ng Malacanang. Nire-refresh po yung systems po. Kumaga pinapalitan siya regularly para yung sistema po is updated po in terms of security po. Then number 2 is yung compliance po sa standards po. Pati ang pagpapadala ng links sa text ng mga nagpapanggap na bangko o telco para makuha ang impormasyon ng nagbukas ng link. Kung minsan na isisingit ito ng scammer sa mga text ng mga legit account gamit ang isang device. Si NTC po, merong kumbaga continuous collaboration with PNP din po. Dahil may nahuli po silang that kind of device. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.